Ayan, ako po si VR Boleda, ang founder ng AMV Learning and Development Center, coming to you live from Cavite dito po sa Region 4A. At pag-uusapan po natin ngayon yung ways to apply to get a slot for the Civil Service Exam pen and paper test. So pagbabasihan po natin ay itong mga nakaraang applications, no, para meron tayong basihan. Kasi yung ibang regional offices and field offices talagang fixed yung kanilang method of application. Pero yung iba naman, sa nakita natin sa history ng 2 taon ay pabago-bago. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Bakit natin yan i-discuss? Kasi nga po, merong mga naka-release na mga announcement, although unofficial, may mga naka-release na announcement na ang official filing na daw ng CSEPPT ay magsisimula na next month, November 20, 2023. Although naghihintay pa tayo ng confirmation from Civil Service Commission offices, no, to confirm whether those announcements are accurate or legit. Actually, may mga tinawagan na tayong iba, wala pa lang tayong go signal ngayon to release information, no? So syempre nirerespeto natin ang sagot ng Civil Service Commission patungkol dito. So ngayon maghahanda tayo. Okay? Whether the released announcement is accurate and legit, mas maganda pong makapaghanda na tayo para hindi tayo magulat. Ano? Actually, maraming nagulat ngayon, maraming nag-i-inquire, sabi nila, V, totoo ba? Totoo ba? Well, regardless of whether that is accurate or true, mas maganda pong maghanda tayo. Okay? So, isa-isahin po natin yan. Ano ang mga method of application sa iba't ibang rehiyon? At sa bawat isang rehiyon, ano po ang method of application sa kani-kanilang mga field offices or provincial offices? So, ito po ay kinalap natin mula sa ating nakuhang official na mga announcements, official na mga method of application from the recent application periods, no? Dito po sa NCR, we are hoping na mag-open sila ng slots for the general public. Ang NCR po noong 2021 ay medyo nag-reserve ng kanilang slots para sa government agencies, pero last year and this year naging maluwag. Ano po? So what was that? No. It was this year na maluwag ang kanilang slots. So open to the general public. Unahin po natin ang National Capital Region. Ipapakita ko sa inyo ang official Facebook page ng National Capital Region para diyan din po kayo makapag-abang ng kanilang mga official announcements, no? Kaya ko 'to i-share sa inyo para hindi kayo ma-scam, hindi kayo maloko. Kasi unfortunately maraming mema ngayon, ano, kung ano lang masabi. Basta may masabi lang sila, okay? So unahin natin ang NCR. Sa ngayon wala pa silang announcement pero mas maigi pong i-save niyo na rin ang kanilang official Facebook page para dito kayo mag-aabang ng kanilang announcement. Okay? So, let me share the page with you sa mga taga-NCR o taga dun sa mga iba't ibang probinsya na gustong dumayo ng NCR. Ito po ang kanilang official Facebook page. Ang NCR po sa mga nakaraang application periods ay walang quota, walang limit, no? Sa nakita nating history ng March 26, 2023 and August 20, 2023 exams, wala pong quota sa National Capital Region. Napakaluwag po dyan at napakarami nilang field offices na pwede ninyong puntahan, no? Napakalami po nilang field offices. So dito po sa NCR, ang history po natin dyan ay walk-in po sila. Never pa po nating nakita na nagpa-online pre-registration ang NCR. Pamula po nang nag-resume ang kanilang operations after lifting the restrictions during the height of the pandemic, ay walk-in po lagi dito sa CSC NCR or National Capital Region. So pwede nyo na pong i-screenshot ito para makita nyo yung kanilang official Facebook page. Ang NCR po ay napakaraming field offices all over Metro Manila. Meron po sila sa Quezon City, napakarami. House of Representatives, meron sa DNR, sa BIR, sa Department of Agriculture, and so on. Ano po?
Yan po ang National Capital Region. Puntahan naman po natin ang merong nagme-miss call na applicant. Nagme-miss call na enrollee. Mamaya na po ha yung enrollee, 'wag na po tayong tumawag at sasagutin po natin ang inyong tanong later, okay? So, yan po ang National Capital Region. Pumunta naman tayo dito sa Region 1. Ayan, sa Region 1 po para sa mga lalawigan ng La Union, La Union, Pangasinan, ano ba 'to? Lawag and Vigan. Okay, so tingnan natin po dito ha. Dito po sa Region 1 napakasipag po ng mga ano diyan, ng CSC, 'no? So ang Region 1 last, filing ay puro walk-in po sila. Walk-in po diyan sa, Region 1, sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, sa Urdaneta at saka sa Pangasinan. No'n pong nakaraan ang testing centers po niyan ay sa San Fernando City, La Union, Vigan City, Lawag City, Urdaneta City, at sa Lingayen, oh. So nakaraan po sa most recent, walk-in po diyan sa may Region 1. Maaga pong mag-prepare diyan kaya listo rin po kayo ha para po, 'pag sila ay nag-release na ng announcement dito, maagapan niyo po 'yan, okey? So puntahan niyo po ang kanilang official Facebook page. CSC Region 1, diyan po sila mag-a-announce kung kailan magwo-walk-in, paano, anong kailangan dalhin, and so on. Ayan, oh, may mga nagtatanong na dito, walk-in application po ba? Actually, medyo matagal na rin 'yan. Pero ito po ang ating, official Facebook page ng Region 1. Sa mga taga Region 2 naman po, punta tayo sa official Facebook page ng Region 2. Ayan. Medyo mahaba po ang kanilang, user. Ito po ang official Facebook page ng Region 2. Nakikita niyo po ba? Ayan, facebook.com/cscdos.gov.ph. Okay, no'n pong, ang, Region 2 po ang sakop ng mga lalawigan nito ay Cagayan. So, Region 2 sa Tuguegarao City, sa Quirino, Isabela, and Nueva Vizcaya. Sabi ni Mira, walk-in din po ba yung Region 12? Mamaya pupunta tayo diyan Mira ha. Hello, hello. So ang Region 2 po nung nakaraan iba-iba ang kanilang method of application, 'no. Sa Tuguegarao City po ay online ang kanilang registration. Kailangan ninyong pumunta sa Calendly na website, magbo kayo ng, slot or magbo muna kayo ng appointment, okay? So tandaan niyo po yung sinasabi ko ngayon ay para sa Region 2. At ito po ay para sa Tuguegarao City nung nakaraang filing. Para lang ngayon, susunod na filing kung ito man nga ay matutuloy next month, November 20, alam natin ang gagawin natin. Kasi guys, kung official na November 20 ang filing, ibig sabihin ang pre-registration magsisimula na po yan ngayong buwan. Ngayong buwan na po magsisimula ang online booking or online pre-registration kung tuloy na November 20 ang filing. Bakit? Kasi po, yung pagfa-file or pagsa-submit ninyo ng mga dokumento ninyo such as the CS Form 100, Certificate of Consent, 4 pieces of photo of passport size photos at yung inyong valid ID as well as your 500 peso registration fee, hindi nyo po yan basta-basta dadalhin doon kung hindi walk-in ang kanilang method of application. Kung kailangan nila ng pre-registration, ibig sabihin, November 20 onwards, doon kayo kukuha ng appointment, no? Doon kayo mamimili ng schedule nyo. Before November 20, dapat makipag-unahan po kayo online para makakuha ng slot. Okay? So, sa Tuguegarao City po, sa Cagayan, diyan po nagfa-file pati yung mga kababayan natin sa Batanes, ano? Online pre-registration po diyan. Abangan niyo po sa page na ito ng Region 2 kung ano yung link na yon. So, i-follow niyo na po itong page ng Region 2 para hindi kayo nahuhuli, no? So, last time nagkaroon sila ng 1,000 slots per day diyan sa may Tuguegarao. And then kung halimbawa man may excess, ang ginagawa nila, pinapag-walk-in nila do'n sa may City Hall kung saka-sakali. Okay, so 'yan po sa Tuguegarao City sa Region 2. Ang una po nilang method diyan ay registration muna online sa calendly.com. Tingnan natin kung babaguhin nila 'yan. Pagka po naka na kayo online, saka pa lang kayo makakapunta sa
opisina. Sa Quirino po, all throughout nun pong nakaraang, filing ay walk-in po sa lahat 'no. Diyan sa Quirino medyo marami silang slots, iba-iba ginawa nila nagpa-walk-in sila sa iba't ibang, munisipyo. So halimbawa diyan sa Quirino, meron silang mahaba diyan sa may field office nila sa Difon, isang buwan sila halos diyan ano, puwede kayong mag-walk-in. 'Yun namang Madela, isang araw sila diyan, sa Santiago City, 3 araw, sa Nagtipunan, isang araw, and so on. Ganyan yung, sistema ng Quirino last time 'no. Sa Isabela naman po ay walk-in, okey? Sa Isabela po, sa last time, sa Iligan ay 1 to 2 weeks ang kanilang walk-in diyan sa may food court ng PGO Isabela Building. Sa may Santiago City naman po, 3 araw sila diyan. Sa may Kawayan City, mga 7 araw sila. Medyo maraming slots diyan sa Kawayan last time 'no, 6,150 slots. Pero 'yan po exclusive para lang sa mga taga Kawayan, Isabela. Do'n naman sa Nueva Vizcaya, walk-in din po 'yan doon sa may NVSU compound sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, walk-in po 'yan. Last time, 2,500 po ang slots nila. So medyo mahaba-haba diyan sa Nueva Vizcaya, ang walk-in nila diyan ay halos isang buwan. Okey, so 'yan po, 'yan po yung, method of application sa mga probinsya ng Region 2. Okey. So ngayon naman pumunta tayo sa official Facebook page ng Region 3. Okey, so punta tayo sa Region 3. Let's check it. Ayan. So ito po ang official Facebook page ng Region 3. Lalakihan ko pa po, 'yan. Okay, actually that's not necessary. Eto. So ito naman po ang official Facebook page ng Region 3, at ito pong Region 3 ay kilala sa kanilang pa-walk-in ano po, very varied naman din po kasi dito. So sa Region 3 para sa mga lalawigan ng Aurora, Tarlac, Bataan, Bulacan at Nueva Ecija, Pampanga, Zambales, iba-iba po ang kanilang method of application. Sa Pampanga po, sa provincial or sa regional office ng CSC diyan sa Pampanga, meron po silang grand walk-in application. Talagang unahan po diyan. Pagpunta naman po natin sa Aurora, walk-in din po diyan. Halos isang buwan sila last time diyan sa may, field office nila sa Barangay Buhangin sa may Baler. Sa Tarlac po, although maraming nagrereklamo, ay online po ang pre-registration diyan last time sa may peaktime.com, okay. So, dito po sa may Tarlac ay unahan po diyan, online registration. Dito rin po nila sa site na 'to i-a-announce kung ano yung specific na URL or website kung saan kayo magpapa-reserve ng inyong appointment. Sa Bataan po nung nakaraan ay walk-in pero 3 araw lang. So sa mga taga Bataan, listo-listo po, abangan ninyo ang page na ito sapagkat once nag-publish na po sila diyan, unahan na po 'yan ng pila. 3 araw lang po ang pila diyan last time. Sa Bulacan po, pamula last year ay online po ang registration dito. Gumamit din sila ng peaktime.com. So last time, I think for the past 2 application periods ay nasa peaktime.com/Bulacan PPT sila 'no. At ang filing center po niyan ay diyan sa may Isidoro Torres Hall sa hiyas ng Bulacan Convention Center, Provincial Capital Compound sa may Malolos, Bulacan. Sa Nueva Ecija naman po ay walk-in na ano po 'yan, sa Cabanatuan City at saka sa San Jose City, iba't ibang dates po. So, sa Nueva Ecija last time meron sila sa Municipal Gym sa Santa Rosa, meron sila dito sa may NEUST sa may Cabanatuan, meron din po silang pa-walk-in diyan sa may City Hall, sa may Kapitan Pepe Subdivision. Meron silang pa-walk-in diyan sa Pag-asa Gym sa San Jose, sa Municipal E-Library sa San Jose din, tsaka sa Pag-asa Gym sa may San Jose. Okay, pagdating naman po sa Pampanga field offices, nagpa-walk-in po sila diyan ng mga 2 to 3 weeks last time na po, diyan sa may Robinson Star Mills at saka sa Walter Mart. Sa Sambales naman po ay online ang registration. Meron po silang ginagamit na link diyan, yung peaktime.com. So, tingnan natin kung if it's going to be the same link in the coming, application period. So, pakita ko lang po sa inyo yung ginamit nila last time na URL para meron kayong idea. Puwede niyo na rin 'tong i-save 'to 'no. So, para sa mga taga Tarlac,
screenshot niyo na po ito. picktime.com/CSCFO. Ano ba yung FO? Field Office. Teka, ire-resume ko nga pala 'to. Eto, so paki-screenshot niyo po itong, URL na ginamit ng Tarlac last time kasi since personalized 'to baka ito rin ang gamitin nila ngayon. So, picktime.com/CSEFO Tarlac. At dito naman po sa mga taga Zambales, magbaka sakali tayo. Baka ito rin ang gamitin nilang link in the coming weeks. Okay? So, picktime.com/CSERO naman 'to. RO 3FO Zambales. Ayan. Oh, si Charlene nandito. Hello, Charlene. Magandang gabi. Oh, nag-aabang tayo ng November 4, 'no? Ilang linggo na lang. Okay? Ayan, So, yan po yung diniscuss natin, Region 1, Region 2, Region 3. Okay, so ngayon naman po dadalhin ko kayo sa Region 4. Itong Region 4, iba-iba ang, method of application dito, eh. Iba bawat, probinsya. So, puntahan natin yung official na Facebook page ng CSE Region 4. Kasi ang CSE po mas updated ang kanilang Facebook page kaysa sa kanilang official website. Understandably so kasi sa website medyo mahirap mag-upload, 'pag nagkaroon ng bug ang hirap i-troubleshoot, 'no. So ito po ang official Facebook page ng Region 4, okay? Paki-save niyo po 'yan, alright? Ngayon puntahan naman natin, sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, mamaya pupunta tayo sa may Maropa. Ang method of application po last time sa Cavite ay online pre-registration, pero day 1 pa lang puno na kaya maraming Caviteño ang nag-exam sa NCR, okay? Pero ang filing center po nito ay dito sa may LTO compound sa Imus, Cavite at meron din po sa Kapitolyo sa may 13. So sa Cavite po, online pre-registration pero based on, previous na observations natin, actually tinatawagan po natin ng mga regional and field offices, kino-confirm naman nila day 1 pa lang puno na. Sa Laguna po ay online registration dito pamula pa last year if I'm not mistaken. Online pre-registration po diyan, laging puno, pero magtiyaga lang kayo ng magtiyaga ano. So dito po, ang filing center, so once nakakuha na kayo ng appointment, pupunta na kayo sa filing center niyan sa may, provincial capital, sa may Santa Cruz. Okay po. Diyan sa Laguna last time meron silang exemption. Kung kayo ay, person with disability, may kapansanan tayo, ano kaya tayo ay senior citizen, kasi ang mga senior citizen po puwedeng mag-take ng exam, eh. O 'yan, kung kayo ay deferred na examinee, halimbawa dapat nag-take kayo ng exam nung March 15, 2020 kaya lang na-postpone dahil sa pandemya, last time po inallow pa ng Laguna field office na kayo ay mag-walk-in. Hindi niyo na kailangan ng pre-registration. So, abangan natin kung anong magiging, kalakaran diyan pagdating ng, later this month. Kasi October 10 ngayon, 10/10. Kung November 20 nga ang filing, ibig sabihin ngayong October dapat nagkakaroon na ng mga link ng pre-registration. Punta naman tayo sa Batangas. Ang Batangas po ay laging online pre-registration. Magkabukod po ang link niyan para sa sub-prof at saka sa prof. Ang Batangas po ay isa yan sa mga pinakamaagang magpa-online pre-registration. Kaya abangan nyo rin po ang announcement nila dyan. Ang Batangas po ay may sariling, meron silang sariling Facebook page. Papakita ko sa inyo para maagapan niyo siya. So, lahat po ng taga Batangas, paki-save niyo po ito, Actually, lahat ng field offices sa buong Pilipinas meron tayo, eh. Kaya lang hindi ko shi-share ngayon lahat kasi mauubos ang oras natin. So, ito po, hanapin niyo 'yan sa Facebook, CSC Batangas FO, kasi napakaaga po nilang mag-release ng pre-registration link. Okay? 'Yan po, save niyo na po 'yan, Batangas FO. Charlene, wait lang sa Region 6, sabi ni Allison. Samar, wait lang tayo, Okay, isa-isahin natin 'yan. So, balik tayo, Calabarzon. So, sa Batangas, online pre-registration 'yan. Expect niyo na magkaiba ang link para sa sub-prof at saka para sa prof. Ang Batangas napakasipag. Kung halimbawa in-announce nila na puno na,
abangan niyo pa rin yung page kasi kahit sabihin nilang puno na, ibig sabihin maraming nag-book. Pero yung mga nag-book na yon hindi kasi lahat pumupunta doon sa araw na kanilang, piniling appointment. So kapag 'pag merong hindi sumupot sa appointment, ibig sabihin may extra pang slot. So ang Batangas napakasipag nilang mag-update, sabi nila, "Oh, may mga extra pa tayong slot." So abangan niyo lagi yung kanilang page, okey? O i-share niyo na po itong, live natin sa mga GC ninyo, sa mga group ninyo, kamag-anak, kaibigan ninyo, ka-batch ninyo sa school na sa tingin niyo makikinabang para maghanda dito sa ating susunod na application season para sa March 2024 exams, okay? So sa Rizal naman po ay walk-in po diyan. Napakaluwag diyan sa Rizal. Last time puwede po silang nag-a-allow sila na kayo ay galing sa ibang probinsya. Puwedeng mag-walk-in diyan sa may Rizal. Diyan po 'yan sa ano, last time isang buwan sila nagpa-walk-in diyan, eh, sa 4th floor ng GSO building sa Cainta Municipal Compound sa Barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal. Ang testing center nga lang po niyan ay sa Morong. So kung handa kayong mag-testing center sa Morong, eh, by all means kung mag-o-open na po ng slots ang Rizal for the general public next month, eh, puwede po kayo diyan sa Rizal. Sa lungsod po or lungsod, sa lalawigan po ng Quezon napakasipag din po diyan. Actually sa buong Calabarzon, yung pong official Facebook page ng Quezon ang pinaka-reliable. O para sa mga taga Quezon, para sa inyo 'to, i-she-share ko sa inyo yung Facebook page ng Quezon Province. 'Yan. So, eto, puntahan natin yung Quezon para ma-save ng mga taga Quezon. 'Yan. Okay, save niyo na 'to, napaka-reliable dito. Ang Quezon po ay online pre-registration sila, 'no? Online pre-registration po diyan sa Quezon, okey? Sa lalawigan ng Quezon, ituloy natin yung discussion natin sa kanilang, ayan. So, meron silang registration link at saka meron din silang registration database, 'no? Ang testing center po niyan ay sa Lukban. So, diyan po sa Quezon, last time napaka-organized nila 'no. So, halimbawa lang, for example lang, nagsimula ang online pre-registration ng October 20 kunyari, October 20. Ang October 20 na pre-registration ng Quezon, hindi siya pang buong November 20 na onwards na filing period. Ano siya, meron siyang cut-off. Para sa isang araw sa October, halimbawa nag-pre-register ka ng October 20, yung puwede mong kuning schedule for that date ay para sa isang araw lang sa November 20 onwards. Hindi siya malawak. So, nagre-refresh sila palagi ng link everyday. 'Yan, okey. O punta naman tayo, tapos na tayo sa Calabarzon. So again, sa Cavite, online pre-registration. Sa Laguna, online pre-registration. Calabar. Sa Rizal, walk-in 'yan. Pero last time ang testing center niya ay sa Morong 'no. Sa Quezon, online pre-registration, very organized. Sa Mimaropa naman tayo. Sa Occidental Mindoro, last time sila ay nagpa-walk-in sa may CAC building nila sa may Hidalgo Street, Barangay 7, San Jose, Occidental Mindoro. Ang testing center po niyan ay sa San Jose din, sa Occidental Mindoro. Punta naman tayo sa kapitbahay niya sa Oriental Mindoro. Kung walk-in po sa Occidental, pre-registration, online pre-registration naman po sa Oriental Mindoro. So nagre-require po sila diyan ng online link. Isang buwan po yang pre-registration na 'yan. Actually isang buwan yung kanilang application. Ang filing center po nila ay diyan sa may CSC Field Office sa Oriental Mindoro, sa Barangay Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Ang testing centers din po nila ay diyan sa mga public schools sa Pinamalayan. 'Yan po yung una nilang option sa Oriental Mindoro. Last time nagkaroon sila ng second option, puwede kayong mag-walk-in, 'no? Puwede kayong mag-walk-in sa iba't ibang munisipyo kasi yung Mindoro isla siya, 'di ba? So, puwede kayo sa Kapitolyo ng Calapan, puwede sa Bangsud, Bungabong, Bulalakaw, Baco, Concepcion, Gloria, Mansalay, Nauhan, Polar, Puerto Galera, Rojas, San Teodoro, Socorro at Victoria. 'Yan po ay last time. Tingnan natin this coming application season kung meron din silang pa-walk-in na ganyan. Pagdating naman po sa Marinduque, meron po silang pre-registration link. Napakaaga din po mag-post nito kaya abangan niyo lagi ang kanilang
announcement. Okay? So dito sa AMV Learning and Development Center, magpo-post po ako ng mga official Facebook page ng iba't ibang field offices and regional offices sa buong Pilipinas para po updated kayo sa latest announcements. Kung kayo naman ay tinatamad, i-update ko rin po ang ating page every day. Kasi chine-check po natin yan 3 times a day. Madaling araw, tanghali, at saka gabi. Okay? So sa Marinduque po, sa kanilang pre-registration, parang katulad din ng Quezon. So sa isang araw kayong makapasok sa pre-registration, ang pagpipilian niyo lang na schedule diyan ay 2 days, 'no. Sa Romblon naman po ay online pre-registration sila for the past 2 or 3 filing seasons. Ang kanila pong filing venue ay sa CIC Field Office sa may 4th floor ng Kapitolyo sa may Kapaklan, Romblon, Romblon. Ang mga testing center po niyan ay sa mga public school din sa Romblon, Romblon. Sa Palawan po, dalawa ang option diyan nung nakaraan. Ang option 1 po ay pwede kayong mag-pre-register. Magkabukod po ang link ng prof at saka sub-prof. At ang filing venue po diyan ay sa may Lot 10, Block 7, Santa Monica, Puerto Princesa City, Palawan. Ang option 2 naman po, pumunta kayo doon sa inyong munisipyo, hanapin yung HRMO niyo, yung Human Resources Management Officer, at magtanong po kung kailan, paano magsasubmit ng mga dokumento. Kung kayo naman po ay sa Brooks Point, pwede po kayong pumunta sa LGU, sa inyong munisipyo, sa Human Resources Management, pwede rin. Pwede kayo sa Balabac, Bataraza, Brooks Point, Sofronia, Espanyol, Quezon, and Rizal. So, yan po, diniscuss natin yung Region 4 Calabarzon at saka Mimaropa. Alright, so ngayon naman po, pumunta tayo dito sa Region 5, sa Bicol. Naku, napakahirap kumuha ng ano dito. Napakahirap kumuha ng slot. So, i-save nyo na po agad ang official Facebook page. Yan, ang ganda ng kanilang cover photo. Nandyan ang kanilang address. Rizal Street, Rawiz, Legazpi City, Albay. Nandyan din po ang kanilang landline, 0527429568. At ang kanilang official website. So, dyan nyo rin makikita yung link para sa Enlist. Ano yung Enlist? Dyan po sila nagsisecure, nagpapa-online application. So, let me share with you the official, kung ano yung link ng Enlist. Ano? So, let me grab that link and share it with you. O, sa mga taga Bicol po, mga kababayan natin na sa Bicol, i-save nyo po ang website na ito. Yung Enlist na tinatawag. Ito po ang ginagamit na official online application site ng buong Bicol. Okay? Lahat po, buong Bicol po. So, pwede kayong mag-register dyan. At pag nakakita na kayo ng Go Signal dito sa official Facebook page ng Region 5 na magsisimula na ang application, at least po meron na kayong account dito. Okay? Sabi ni Van Eric Daza, tapos na po ba ang online registration sa Laguna? Hindi pa po. Nag-aabang pa po tayo ng kanilang Go Signal as well as the URL or QR code kung saan kayo pwedeng mag-book ng appointment. Okay? So again, yan po yung Enlist. Para lang po ito sa Region 5, ha? Para lang po yan sa Region 5. Okay. Punta naman tayo sa Region 6. Region 6. Kasi na po, napakahaba ng listahan natin ng mga official Facebook page. Ito na. Yan. So, i-save niyo po ito. Ito ang official Facebook page ng CSC Region 6. Although, ito pong page na to ay secondary lang sana sa inyo sapagkat ako, in my experience, I think much better kung puntahan ninyo yung individual Facebook page ng bawat field office or province katulad ng Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo at Negros Occidental. Kasi po, yung mga probinsya na yan, meron po silang kanya-kanyang official Facebook page, no? At iba-iba po kasi yung kanilang method of application. So, unahin natin yung Aklan. Ang testing center po niyan ay sa Kalibo. You're welcome, Van Eric. Dito po sa Aklan ay nagpa-walk-in sila last time sa iba't ibang lugar, no? So, like 2 days sila sa munisipyo ng Kalibo, tapos pumunta rin sila sa Ibahay Municipal Hall,
sa Ibahay Function Hall, sa Katiklan Civic Center, sa may Municipal Building ng Kalibo, Tangalan Sports and Cultural Center sa Tangalan, sa may Memorial and Sports Complex ng Julio G. Refol Sr. sa may Altavas, minsan nasa Batan sila, sa Balete, sa Banga, Bacan. So iba-iba yung kanilang pinupuntahan para magpa-walk-in. So masipag po yung mga lingkod bayan natin 'no sa CSC Aklan kasi iniisa-isa nila yung mga probinsya para hindi na pumunta sa Kapitolyo yung mga mag-a-apply. Sa Antique naman po ay online pre-registration po ang kanilang ginawa. Napaka-special diyan sa Antique kasi meron pa silang special na form diyan, if I'm not mistaken ano. Meron silang blue form, okay? Ang filing center po sa Antique ay sa may CSE building sa Fenete Street, District 2, Sibalom, Antique. At ang testing centers po dyan ay sa mga pampublikong paralan sa San Jose de Buenavista, Antique. Sa Quezon, sa Capiz Province naman po, nagpa-walk-in sila dyan. At ang mga testing center nila ay sa Rojas City. Sa Guimaras po, nagpa-walk-in din sila dyan. Ang kanilang filing center ay sa may CSE office sa Guimaras, San Miguel, Jordan, Guimaras. At ang kanila pong mga testing center ay sa Jordan, Guimaras din. Sa Iloilo po, nagpa-walk-in sila sa may SM City Iloilo sa second floor main hall, cinema lobby. Na po, ang testing centers nila ay sa Iloilo din. Sa Negros Occidental po, online pre-registration, nagbigay sila ng link sa may Google Sites, pati na rin po sa QR code. At meron silang mga schedule dyan, katulad ng sa Quezon. Okay? So, pumunta naman tayo sa rehiyon ng Cebu, Bohol, Dumaguete, and Siquijor, which is Region 7. Okay. So, ito po ang official Facebook page ng Region 7. Let me just share this with you. Ayan, Region 7. Tingnan natin. Ayan, nakikita na. Pakisave niyo po Ito ang kanilang official Facebook page. At sa Region 7 po, ay pamula nung nagkaroon ng pandemya ay sa Oxys po sila nagpapa-online application. Okay? Ano ba yung Oxys? Let me share the the site with you, oxys.csc.gov.ph. So, dito po kayo magki-create dito po kayo magki-create ng inyong account. Dito rin kayo mapupuyat. Dito kayo masi-stress, ano? At unahan po dito, ang atin pong Oxys ay para lang sa 4 na regions. Region 7, Region 8, Region 10, and Region 12. So yung natatanong kanina, paano po sa Region 12? Sabi ni Mira, hindi po walk-in dyan last time, and for the previous application seasons, pamula nung nagka-pandemya, ay lagi na po silang gumagamit ng online application. Abangan po natin sa kanilang announcement this month, no? Kung sila ay mag-o-Oxys pa rin, excuse me po, kung sila ay mag-o-Oxys pa rin sa susunod na application season. Okay, so how does this work? So kung ikaw ay taga Region 7, you choose, and then it's gonna ask you to either, ayan i-redirect ka niya na po sa Region 7. So makikita nyo dito sa URL sa taas, naka RO7 na po siya, RO5 VII. So pwede kayong mag-login, pwede rin kayong mag-sign up para gumawa ng inyong account. So mahaba ang proseso nito. Pag nakagawa na kayo ng account, hintayin niyo yung confirmation email nyo, activation email. Pag nakita niyo yung activation email nyo, i-click niyo yun. Tapos ibabalik niya kayo dito, saka niyo ikukumpletuhin yung inyong personal information. Pag na-complete nyo na yung personal information, pipili naman kayo ng inyong filing center. So, depende yan kung may slot. Diyan na po magsisimula yung ating pagpupuyat. So anyways, we will share helpful videos on how to navigate, how to troubleshoot, and how to successfully book using oxys.csc.gov.ph. Okay, so yan po yung para sa Region 7. Ganon din po sa Region 8. Dito rin po kayo sa Oxys pupunta. Pero sa Region 9, iba po ang storya dyan. Punta tayo sa official Facebook page ng Region 9, Zamboanga. Hello po sa mga taga Zambo. Ito po, yan ang kanilang official Facebook
page. Paki-save niyo na po 'yan. Sa Region 9 po, sila ay nagpa-online registration last time. At ang filing center po nila ay iba-iba, no? Sa Zamboanga City, ang filing center ay sa KCC Mall de Zamboanga. Sa Pagadian City naman po ay sa Kapitolyo. Sa Dipolog City ay sa may ZDN Convention and Exhibition Center sa Estaca. At sa Zamboanga Sibugay naman po ay sa Campus A, Zamboanga Sibugay National High School, Pangi, Ipil. Ang mga testing test center po sa Zamboanga last time ay Zamboanga City, Dipolog City, and Pagadian City. Okay? So, punta naman tayo sa Region 10. Pakita ko po sa inyo ang official Facebook page ng Region 10 para magamit nyo rin siya as reference. Lamang po, mahaba ang ating listahan. Region 10. Okay, Cagayan de Oro. Okay, paki-save niyo po ito. Ito ang official na Facebook page ng Region 10 para po hindi kayo ma-scam, no? Yan po ang kanilang official Facebook page. Diyan niyo po abangan kung kailan na kayo pwedeng pumunta sa Oxys. Okay? So, yung pong sinasabi nating Oxys, yan po yung pinakita ko sa inyo kanina. So, from here, ang pipiliin nyo instead of Region 7 or 8 ay Region 10. Okay? You click proceed and it's gonna tell you that you're being redirected to Region 10. So makikita nyo dito sa inyong address bar, nakalagay na dyan, oxys.csc.gov.ph/ROX or Regional Office 10. Okay. So yan na po. Yan po yung paraan ng Region 10. Sa Davao naman po tayo, pakita ko sa inyo yung official Facebook page ng Davao. Ito, naku ang Davao, iba't iba, samot-sari, may walk-in, may online pre-registration. Masipag din mag-update ang Davao eh. Napakasipag. Okay, so paki-save niyo po yan ha, para hindi kayo maligaw. So last time, ang Davao del Sur po, dyan sa may Davao City ay nagpa-walk-in sila. Napaka-organized ng sistema. Kasi ang ginawa nila, namigay muna sila ng CS Form 100 doon sa fountain area ng SM Lanang Premier. No, pagkatapos mo mabigyan ka ng form, saka ka naman pupunta sa second floor. Doon ka na magfa-file, no? So, matagal silang nagpa-walk-in dyan last time, 1 buwan. So, abangan natin yan, ha? So, that's Davao City, walk-in sila. Sa Digos City naman, kailangan nilang magpa-online pre-registration. Pero ang filing po niyan ay ginanap sa CSC Davao del Sur Field Office sa may Luna Bataan Christian, Barangay Aplaya, Digos. At ang testing center po ng Davao City ay sa Davao City. Ang testing center ng mga nag-apply sa Digos ay sa Digos City naman. Okay. Sa Davao de Oro po, nagpa-online pre-registration sila. Nung nag-apply na ay pumunta po sa CSC Field Office sa Nabunturan, Davao de Oro. Sa Davao Occidental naman, online pre-registration din. Sa Davao del Norte, nagpa-walk-in sila dyan sa may ground floor ng DPWH Building, Purok Pine Tree, Magugpo North, Tagum City. At sa Davao Oriental po, nagpa-walk-in sila dyan sa may CSC Field Office sa Barangay Dahican, Mati City. Okay? So ngayon pumunta naman tayo sa Region 12. Hello po sa mga nakaantabay hanggang ngayon. Mga sabi nga, daig ng maagap ang masikap. Ayan. Hello sa mga taga Region 12 sa Soc Sargent. Ayan, paki-save niyo po itong official Facebook page ng Region 12. Ito po ang itsura niyan. Nakalagay diyan, Civil Service Commission Regional Office 12, Coronadal City. Yeah, meron silang 78,000 followers. Okay? Sa Region 12 po, tulad na nabanggit ko kanina, ang inyo pong online application ay gaganapin sa oxys.csc.gov.ph. Pipiliin niyo po sa drop-down menu ang Region 12. Click niyo yung Proceed. At i-redirect niya kayo sa Region 12. Makikita niyo dito sa URL sa taas, oxys.csc.gov.ph/ROXII, meaning Regional Office 12. Ayan, dyan po kayo magpupunta para kayo ay makapag-online application. Yung pong proseso niyan, kailangan kung kayo taga Region 7, 8, 10, and 12, dapat meron kayong soft copy or scan copy ng inyong mga dokumento tulad ng Certificate of Consent, Valid ID, yung inyong
passport size photos. Kailangan meron kayong scan copy niyan kasi dito sa OXIS, pinapa-upload muna nila para makita nila kung approved yung mga dokumento ninyo. Pag approve na yan, maghihintay kayo ng schedule, kung anong available na schedule. Pag nakabook kayo ng appointment, saka nyo palang dadalhin yung mga pre-approved yung mga hard copies ng pre-approved documents ninyo sa opisina. Okay? Sabi ni Charlene, thank you, ma'am. You're welcome, Charlene. Okay, so yan po yung sa Region 12. Punta naman tayo sa Caraga Region, sa Region 13. Nako, sa Region 13, ang daming pumapasa dyan sa CSE. Actually, ang first ever passer natin sa AMV, taga Caraga Region. Hello, hello kay Ma'am Lisa. Okay, so ito po ang official Facebook page ng Caraga Region. Pakisave nyo po ito para hindi kayo maligaw. Ayan, hello po sa mga taga Caraga. Okay. So dito po sa Caraga, ang sistema po dyan sa Agusan del Norte ay walk-in sa SM City, Butuan. Okay? Nagpa-walk-in po sila sa Butuan, SM City. Sa Agusan, by the way, ang testing centers po dyan ay sa Butuan City tsaka sa may Buena Vista, Agusan del Norte. Sa may Agusan del Sur po, sila ay nagpa-walk-in din pero 2 araw lang sa Niligayan Grounds DO Plaza Cultural Center sa San Francisco, Agusan. Pero marami 3,000 slots sila last time. Ang testing center sila ay sa San Francisco, Agusan del Sur. Sa Surigao del Sur naman, sila ay nagpa-walk-in sa NEMSU, Tandag City. 1,400 slots binigay nila dyan. Sa Cultural and Sports Center of Bislig, Surigao del Sur, nagpa-walk-in din sila dyan. Isang araw lang pero 1,600 slots. Ang testing centers nila dyan sa Surigao del Sur, last time ay Tandag City and Bislig City. Sa Surigao del Norte naman, nagpa-walk-in din sila sa Dapa National High School sa Siargao. 1,600 slots yan. Isang araw lang pong pumila. 1,600 ang slots. Diyan sa may Plemo Building, Provincial Compound, San Jose Province of Dinagat Islands or PDI. Ang binigay po nila dyan sa may Dinagat Islands ay 1,500 slots. Nandito si Jimonet Chutina. Hello, Jimonet. Sabi niya, good evening, Ma'am V. How about Siargao? Ito na, papunta na tayo dyan. Okay. So, teka, nabanggit ko na ba yung Siargao? Binanggit yata yung Siargao kanina. Dinagat, Surigao del Sur, wait lang Nasaan na ba yung Siargao? Ito, sa Surigao City, Surigao del Norte, sila ay nagpa-walk-in last time sa Provincial Gymnasium sa Rizal Street, Surigao City. Okay, nasaan na ba yung Siargao ko dito? Dinagat Islands. Okay, last time, sa may Siargao, sila ay nagpa-walk-in din isang araw lang po. So abangan natin yung official na sabi ni Jimonet, kapapasok niya lang daw. Hello, Jimonet. O, yan yung sa may Siargao puro po sila walk-in, no? Pero limited, okay? Punta naman tayo sa BARM. Punta tayo sa BARM. Ito sa BARM, iba-iba ang kanilang application method. Okay, so ito po, pakisave ninyo ang, wait lang, bakit yan? Punta tayo sa BARM. BARM. Ito. Okay, so pakisave niyo po ang ang official Facebook page ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na regional office ng CSC. Okay, iba-iba po dyan So share ko sa inyo yung iba't ibang method nila last time. Pasensya na po. Nag-recover pa tayo sa ating trangkaso. Okay, sa BARM po, sa Tawi-Tawi, last time sila ay nagpa-online registration. So sa mga kababayan natin sa Tawi-Tawi, abang-abang po, most likely online registration po yan. Kung tuloy ang filing ng November 20, ibig sabihin yan, this month, meron ng online pre-registration. Okay, so limited po dyan ang filing center nila at ang testing center nila ay sa may Bongao. Tawi-Tawi. Sa Holo, Sulu po ay online registration din dyan. Ang kanilang filing center ay sa may CSC Field Office sa munisipyo ng Holo.
At pwede rin sa CSE Field Office sa may malapit sa Lamitan City Gymnasium sa may Basilan. Okay? Dito naman po sa mga taga Basilan except Isabela City, nagpa-walk-in po sila diyan ano ng isang buwan. Okay? Sa Lanao del Sur po nagpa-online registration sila. At yung pong mga nakapag-secure ng slot, pinag-submit nila dyan sa may CSE Regional Office ng BARM at ang testing center po nila ay sa Iligan City. Sa mga taga Cotabato City naman po, pwede sila doon at saka doon sa BARM Regional Office, sila po ay kinailangang mag-text. So ito pong texting or SMS messaging, ito po ay ginawa na ng BARM pamula pa po nung nag-resume ang applications noong last year, 2022, no? Okay, so texting po ang style diyan para sa Cotabato City at saka sa BARM Regional Office. Texting po ang kanilang method. May oras ng pagte-text. So halimbawa, anong oras ba itong sa BARM? Meron silang time diyan eh. 9 AM to 2 PM lang kayo pwede mag-text ha. Tandaan niyo po sa mga a-apply sa Cotabato City and BARM Regional Offices, kung mag-SMS method man sila ngayong dadating na filing season, ay 9 AM to 2 PM lang po kayo pwede mag-text. Pag nag-text kayo before 9 AM, hindi po yan tatanggapin. Pag nag-text kayo after 2 PM, hindi rin po yan tatanggapin. Okay? Alright. So, punta naman tayo sa of course, Cordillera Administrative Region. O, sa mga lalawigan ng, oops, hindi ko siya makita. Teka lang, magpalit tayo ng ano. Cordillera Administrative Region. Okay, let's see. Hindi natin makita ang official Facebook page ng Cordillera Administrative Region sa kasalukuyan. Pero ibibigay ko sa inyo yung kaniyang link ha, CSE Cordillera. Okay? So i-share ko din sa inyo yung method of application diyan. Sa CSE Cordillera po or sa CAR ay lagi po diyang online pre-registration. Meron silang binibigay na QR code or link kung saan kayo pwedeng mag-book. If I remember, teka titingnan ko sa aking kodigo sa CAR. Ayan. Let's see. Okay. So nagpa-registration sila diyan. Tiny URL ang kanilang ginamit. So ang testing centers nila ay sa Baguio City, sa La Trinidad, Benguet, Banged, Abra, Luna, Apayao, Lagawi, Ifugao at sa Maytabuk City, Kalinga. Ayan. So ang kanilang mga binigay na slots last time ano? Sa Baguio 3,900, sa Abra 2,000, Apayao 1,000, Benguet 2,500, Kalinga 2,500 at sa Ifugao ay 2,000 slots. Okay? So yan po yung mga methods of application based on the recent application season which happened in May early this year para sa August exam. So ganito po yan Meron pong announcement na kumakalat na November 20 na po ang filing. If that's going to be the case, ibig sabihin, we should be expecting this month na magbigay na ng announcement ang iba't ibang mga field offices and regional offices patungkol po sa online pre-registration. Kasi ang online pre-registration po, it's at least 2 weeks before the filing dates, no? So, para po 'yan sa mga usual na nagmamadali na mga field offices. Pero dun sa mga maagang field offices katulad ng Marinduque, Quezon, Batangas, napakaaga po nila. So, kung accurate po na November 20 ang filing, ibig sabihin mag-expect na dapat tayo ng announcements as early as this week. So keep your eyes open. Make sure po na kayo ay nakaabang sa mga official Facebook pages na i-share ko sa inyo kasi diyan po sila talaga unang nag-a-announce, no? Para naman doon sa mga gustong maipasa na talaga ang kanilang CSE next year, whether kailangan nyo
trabaho sa gobyerno or nasa gobyerno kayo, hindi kayo ma-regularize or na-regularize na hindi po ma-promote, I encourage you to join our CSE review. Yan po ay magsisimula na next Sunday, October 15. So nasa 45 na po ang inyong mga kaklase from all over the Philippines para kayo din ay isa sa mga passers sa susunod na taon. So ang atin pong monthly fee ay 2,000 pesos. Pwede itong installment. Pwede rin kayong mag one-time payment. Instead na 10,000 pesos over 5 months ay meron po siyang discount. 8,000 pesos na lang po siya if you enroll on or before October 15, 2023. So ang coverage po natin yan para sa professional and sub-professional. Sa math po, pamula sa very basic, yan po ay pag-aaralan natin. Basic operations with whole numbers and decimals, PEMDAS, integers, exponents, number sequencing. Nahihilo na ba kayo? Percentage, rate, and base, discounts and markups. Geometry, algebra. Nandito pa lang tayo sa kalahati. Kaya po mahaba ang ating preparation para hindi kayo nalulunod sa too much information. Okay? Di pa tapos ang math. Meron tayong ratio and proportion, fractions and LCD, factorization, LCM and GCF, word problems on numbers, motion with 1 and 2 moving objects, work, distance, interest, solutions, age, etc. Meron din tayong pag-aaralan how to convert percentage to decimals and fractions and vice versa, interpreting data, prime factors, and statistics. Sa English po, pag-aaralan natin ang grammar and correct usage tulad ng subject-verb agreement, pronoun antecedent agreement, nouns and pronouns, verb tenses, adjectives and adverbs, prepositions and articles. This is repeat, duplicate siya, no? Hindi siya prepositions, it's something else. Sa English, pag-aaralan din natin ang reading comprehension. Para hindi nyo laging binabasa yung buong napakahabang babasahin dyan, So, meron tayong pag-aaralan na strategies like context clues, identifying facts, making inferences, and syempre, pupuntahan natin yung assumptions and conclusions. Para matulungan kayo sa vocabulary, meron tayong konting refresher ng synonyms and antonyms. Homophones po ito, idiomatic expression. Sa verbal analogy naman, pag-aaralan din natin yung strategy, yung hack natin dyan, pati na rin sa paragraph organization. Sa mga magkitake ng sub-prof, meron tayong 2 exclusive Zoom sessions para sa inyo on top of your weekly para mapag-aralan ang documentation, filing procedures, official correspondences, communication devices, and organizational rules. Pati na rin ang alphabetization. Okay? So, mga inclusions ng program natin, meron tayong mga Zoom recordings. May access kayo sa Google Classroom anytime of the day, any day of the week, basta meron kayong internet access. Unlimited quiz attempts, meron kayong updates pa mula sa CSE. Meron tayong confidence building techniques. Para sa mga nag-take na before, medyo na-insecure, kasama yan sa mga pag-aaralan natin. How to be confident in choosing an answer, how to be confident in making calculations, etc. Test-taking strategies natin, memory enhancing tips, at meron din kayong access sa ating final prep sa March 2024. Meron kayong mock test, 3 yan 170 items para sa prof, 165 items para sa sub-prof. Ibig sabihin yan, ito ay live mock test. Hindi nyo siya iti-take anytime that you want. Lahat po kayo magkakaklase, magla-login sa Zoom. Ako po ang inyong proctor. 170 items in 3 hours and 10 minutes para sa prof. And 165 items naman para sa sub-prof, 1 hour and 45 minutes. So, gagawin po natin yan 8 a.m. to 11 a.m. para ma-simulate natin ano yung pagdadaanan ninyo pag kayo ay nag-i-exam na. 3 po yan. Isa sa October, isa sa January, isa sa March. Tapos meron tayong guesting from our passers from last year and this year. At meron din kayong access sa Google Chat. So, ang Zoom sessions natin, every Sunday lang po yan, 7 p.m. to 9 p.m. Pwede kayong gumamit ng tablet, laptop, desktop, or smartphone para magkaroon tayo ng mga live discussions natin. Okay? So if you want to be one of the passers ng CSE, so far po, nasa 195 ang passers natin sa AMV from last year and this year from all over the Philippines, join your classmates from all over the country para po kayo naman ang papasa next year para hashtag pasado sa Marso.
Okay. So yan, pinag-usapan natin kung paano kayo makakapaghanda ng pag-a-apply next month. Yung pre-registration, paghandaan niyo na po yan. Make sure meron kayong internet access. Abangan niyo yung mga official Facebook page na shinare ko sa inyo kanina. At dito rin po i-follow ninyo ang AMV Learning and Development Center kasi bawat update po nila ifo-forward natin dito sa ating page. At magla-live din po tayo kung ano mang update pa yung dadating sa iba't ibang field offices and regional offices sa buong bansa. Ito po ay hatid sa inyo ng AMV Learning and Development Center. Sana po nakatulong tayo. I-share niyo po ito sa mga kakilala ninyong nag-aabang ng legit, accurate, and correct information from the official Civil Service Commission websites and official Facebook pages. Pati na rin sa mga phone calls natin sa kanila and interactions natin sa kanila, okay? So join us, no? Ang atin pong first Zoom session, may orientation tayo ha. So balik eskwela feels kayo. So ang orientation and first math session natin is going to be on Sunday. Sa linggo na po yan. So magkita-kita tayo. Para mag-enroll, mag-PM lang kayo sa AMV Learning and Development Center. If you're watching this now, I'll make you a promo, okay? Bigyan natin kayo ng 50% discount. So pag PM ninyo, i-type nyo lang ang 1K. 1K para every month, yan lang ang babayaran nyo. Hindi siya 2,000 per month, you will only pay 1K per month. So 5 slots lang. Okay? First 5 and then we're done. Okay? So maraming salamat po sa inyong pag-aantabay. Sana nakatulong tayo sa inyo. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama dito. Ako po si VR Boleda, founder ng AMV Learning and Development Center. Onward, forward, and upward. Magandang gabi po sa inyong lahat.